Kaibigan, napansin mo na ba na may mga lalaking hindi naman sobrang pogi, hindi rin sobrang yaman, pero lagi silang nasa isip ng mga babae? Hindi sila maingay, hindi rin sila makulit, pero kapag nawala sila, hinahanap. Ang tanong, ano ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan? Ano ang sikretong galawan na tahimik pero malakas ang dating? Kung gusto mong malaman ang mga prinsipyo na nag-iiwan ng marka, hindi lang sa chat, kundi sa isip, tapusin mo ang video na ito. At kaibigan, kung gusto mo ng malinaw, tahimik, at matinong payo tungkol sa sarili at relasyon, mag-subscribe ka na. I-comment mo, ang tunay na dating ay hindi pilit. Kaibigan, may isang lihim na bihirang mapansin. Hindi iniisip ng babae ang lalaking pinipilit ang atensyon. Iniisip niya ang lalaking may presensyang tahimik pero tumatatak. Hindi ito tungkol sa tricks na nanlilinlang o galawang mapanlinlang. Ito ay tungkol sa kung paano ka mabuhay, magsalita at umalis sa tamang oras na may respeto sa sarili at sa kanya. Kapag ang presensya mo ay kalmado, malinaw ang intensyon, at hindi naghahabol ng validation, nag-iiwan ka ng bakas sa isip niya, isang pakiramdam na gusto niyang balikan. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kapag maayos ang isip mo, iyon ang nararamdaman ng kausap mo. At doon nagsisimula ang pag-iisip niya sa'yo. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa lalim. Ngayon kaibigan, narito na ang 10 sikreto, galawan ng mga lalaki, para laging isipin ng mga babae. Una, maging buo kahit wala ang atensyon niya. Kaibigan, ang lalaking laging iniisip ay hindi umaasa sa atensyon para maging buo. May direksyon siya, may rutina, may ginagawa kahit walang kausap. Kapag ramdam ng babae na hindi ka nauubos kapag wala siya, nagiging ligtas at kaakit-akit ka. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Pangalawa, kalmadong presensya, hindi constant presence. Hindi kailangan ang araw-araw na sunod-sunod na chat. Mas mahalaga ang kalmadong presensya kaysa palaging online. Ang katahimikan na may saysay ay nag-iiwan ng espasyo. At ang espasyong iyon ang pinupuno ng isip. Pangatlo, matutong makinig hanggang dulo. Hindi lahat ng lalaki ay marunong makinig. Ang kakaunti, naaalala. Makinig ka, hindi para mag-respond, kundi para umunawa. Kapag naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya, ikaw ang naiisip niya kapag tahimik ang gabi. Pang-apat, huwag ibigay lahat. Iwanan mo siyang curious. Kaibigan, ang sobrang availability ay mabilis na uubos. Ang may hangganan ay tumatagal. Hindi mo kailangang ikwento lahat. Hayaan mong may matuklasan pa. Curiosity is memory's best friend. Panglima, panatilihin ang respeto sa sarili. Ang lalaking may respeto sa sarili ay hindi nagmamakaawa. Hindi rin siya nagtatampo para makuha ang gusto. Tahimik siyang malinaw, at ang linaw na iyon tumatatak. Pang-anim, maging magaan pero may lalim. Marunong kang tumawa. Marunong ka ring maging seryoso kapag kailangan. Ang lalaking may balanse, hindi puro biro, hindi puro drama, ay masarap kausap at masarap alalahanin. Pampito, irespeto ang oras at boundaries niya. Kapag nirerespeto mo ang oras niya, pinapakita mong kaya mong kontrolin ang sarili mo. Ayon kay Marcus Aurelius, respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you. Ang respeto ay mas tumatagal kaysa kilig. Pangwalo, maging consistent sa ugali, hindi sa atensyon. Hindi mo kailangang laging nandyan, pero kapag nandyan ka, pareho ka. Consistency sa asal ang nagtatayo ng tiwala. At ang tiwala, mahirap kalimutan. Pangsyam, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang babae. Kaibigan, ang lalaking may sariling mundo ay mas hinahanap. May pangarap, may prinsipyo, may sariling laban.
Kapag buo ang mundo mo, gugustuhin niyang maging parte. Hindi ikaw ang makikiusap na pumasok. Pang-10, iwanan mo siya ng mas maayos kaysa sa pagdating mo. Ito ang sikreto na bihirang gawin. Kapag aalis ka sa usapan, sa araw o sa isang yugto, iwanan mo siyang mas payapa. Kapayapaan ang mas naaalala kaysa papuri. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang lalaking laging naiisip ng babae ay hindi yung palaging nandyan, kundi yung may saysay kapag nandyan at may dignidad kapag wala. Kapag marunong kang pumasok sa usapan nang may respeto at umalis nang hindi nag-iiwan ng kalituhan o sama ng loob, nagkakaroon ng puwang sa isip niya. Puwang para magtanong, magbalik tanaw at makaramdam. Hindi mo kailangang kontrolin ang oras niya para maalala ka. Ang kailangan mo ay consistency sa ugali at linaw sa intensyon. Kapag pare-pareho ang trato mo, hindi pa bago-bago ang emosyon at hindi ka naghahabol ng atensyon, nagiging ligtas at kaaya-aya ang presensya mo. At kapag ligtas ang pakiramdam, doon mas tumitibay ang pag-iisip niya sa'yo. Ang katahimikan mo, kapag may laman, ay mas malakas kaysa sa mahabang paliwanag. Ang simpleng pakikinig, ang paggalang sa hangganan, at ang pag-alam kung kailan titigil, lahat ng ito ay nag-iiwan ng marka. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil may buo kang buhay na pinanghahawakan. At ang taong may direksyon ay natural na nagiging interesante. Kung gusto mong manatili sa isip ng babae, ayusin mo muna ang sarili mo, ang disiplina, ang paraan ng pagsasalita, at ang paraan ng pagtrato sa kapwa. Kapag malinaw ang loob mo, malinaw din ang impresyong naiiwan mo. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang magpabida. Maging totoo, maging mahinahon, at maging responsable sa presensyang ibinibigay mo. Sa huli, kaibigan, ang tunay na sikreto ay ito. Ang hindi mo pinipilit ay mas tumatagal. Ang hindi mo hinahabol ay mas kusang lumalapit. At ang presensyang may dignidad, iyan ang presensyang iniisip kahit wala ka. Kaibigan, ang lalaking laging iniisip ay hindi nangaakit. Nag-iiwan siya ng marka. Hindi sa salita, hindi sa papogi, kundi sa kung paano niya ipinaramdam ang respeto, katahimikan, at balanse. Hindi lahat ay maiisip ka. At ayos lang yon. Ang mahalaga, kapag may nakaalala, naalala ka dahil sa tunay na ikaw. Kaibigan, tanungin kita, alin sa 10 ito ang pinakakulang sa'yo ngayon? I-comment mo sa baba. Pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa stoic mindset, self-respect, at tamang relasyon, mag-subscribe ka na. Hindi tayo maingay, pero sigurado tayong hindi basta nakakalimutan.